Magmula ng gabing yon, ay halos hindi na ako dalawin ng antok. Kung nakakatulog man ay palagi akong nagigising sa ingay ng tila ba uwak na kumakaluskos sa pader na pinakamalapit sa akin. Kapag naman ginigising ko ang mga kapatid ko na katabi ko, wala daw silang naririnig. Kaya talagang aakalain mong nababaliw na ako noong mga panahon na yon. Parang sa tuwing gusto kong ipaalam sa aking mga magulang ang patungkol sa panliligaw ko kay Miyang, ay may nakamasid palagi sa akin para ipaalala na manahimik nun. Sa totoo lang, matapos ang pangyaring yon, sinubukan kong umiwas kay Miyang. Nagdadalawang isip ako kung itutuloy ba ang panliligaw sa kanya. May mga pagkakataon na hindi ako pumapasok. Pero wala eh. Bugso talaga ng damdamin. Hindi nawawala ang nararamdaman ko sa babaeng ito. Napalunok na lamang ako ng laway isang araw. Huminga ng malalim. Sinabi kay Miyang kung anong araw ako pupunta doon sa lugar nila. Tumango lamang ito. Araw ng punta ko sa kanila. Araw ng Miyerkules, tanda ko. Hindi ko talaga nilagay sa araw ng Biyernes o Martes kasi nga sabi nila, medyo kating-kati umano ang mga aswang sa pangaaswang nun. Doon pa lamang sa kanto na paliko, nangangatog na mga tuhod ko, Sir Seth. Tapos parang hindi masyadong madikit sa akin si Miyang nun. Naintindihan ko naman gawa ng nung araw na yon. Sa muling pagkakataon ay may daladala akong luya at bawang. Pagkarating ko doon, maliwaliwanag pa naman. Hindi naman naiiba ang lugar nila sa lugar namin. Parang magkaparehas lang. Mas dikit-dikit pa nga ng konti yung mga bahay doon. May mga bata na madudungis na parang hinayaang maglaro sa putikan. Merong mga nagpupukpok ng bubungan. Mga nagbubuhat ng mga kahoy. Nagpupukpok ng palay para maging bigas at kung ano-ano pa. Yung iba nakatingin. Yung iba naman ay walang pakialam na wala lang. Wala silang pakialam sa buhay ng iba. Siyempre may mga nakakakilala sa akin nun. Lalo na yung mga taga roon na minsan ko na rin naging katrabaho. Nakarating kami sa bahay ni Miyang. Medyo malawak ang lupa nila sa loob ng bakuran dahil dalawa ang bahay na naroroon. Isa sa lolo niya, isa sa kanila. Malinaw ko lamang na hindi lahat ng bahay doon bahay ng aswang. At hindi lahat ng bahay ng aswang ay nakakatakot. Sa katunayan ay napakaganda at napakalinis ng pagkakagawa ng bahay na ito. Hindi yung tinagpi-tagpi lang para may matirahan. Ang naroroon lamang noong mga panahon na yon ay ang nanay ni Miyang na naabutan naming nagpapaapoy sa isang malaking kaldero sa may kusina nila. Hindi maalis ang titig sa akin habang nakangiti nun. Siyempre ako naman, napalunok. Tinanong ko kung nasaan ang lolo at tatay ni Miyang at sabi niya ay nasa likuran umano ng bakuran. Bali ang likuran ng bahay nila ay bukas nun, Sir Seth. Walang bakod pero maputik yung daan nun.